Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Nabago siya sa krus dahil sa tao, namatay siya para sa'yo. Pag-ibig niya'y wagas, hindi kumukupas, kaya't purihin siya. Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? 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 Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Good morning, Jesus! Happy Hearts Day! Happy Valentine's Day! Sa inyong lahat, mga kapatid. Oh, today is a celebration of love. Although every day, kailangan nating mag-celebrate ng pag-ibig, pero itong mga ganito, reminder sa atin para rekindle, rejuvenate, lahat ng ngayong araw na ito, gawin natin, oo.
Oo, maski yung re na ano. Ano bang pwede dun sa re na ano, kailangan ilalabas yung mga mahal sa buhay? Rejoice. Rejoice. Ha? Release? Grabe naman. Today daw is ano, release time. Oo, i-release nyo yung mga hinihinder ninyong blessing towards your partner. Kaya, yan, release day sa araw na ito. Anong temperatura? Ay, naku po. Thank you, Lord, sa araw na ito, mga kapatid. Ha? Yung juice ko ngayon, ayan, juice ko, detoxify me, lower blood pressure, antioxidant, support energy level. Kailangan ko ng energy ngayong araw na to. Source of calcium and maintaining bone health. Spinach, cucumber, celery, lemongrass, lemon, ginger, and apple. Kay Sister Jeline. Kulay green yan, kaya nawawala siya sa ano, sa green screen, no. Hindi ko gusto celery, pero kapag ka dito na ano ko, nakakain ko. Ay, naiinom ko pala, hindi ko nakakain. Oo. Mga kapatid, pwede kaya kayong magpa-customize kay Sister Jeline? Kasi ako sabi ko, Sister Jeline, yung sa akin, more on green ha. More on veggies rather than fruits yung akin. Kaya, ano, dinadagdagan niya ako ng mga greens. O, di ba? Instead of fast food na pagkain, ibili nyo na lang ng ganito. Healthy pa. Tapos, maraming nutrients. Kesa naman sa mag-burger kayo, mag-fries kayo, o. Ganyan na lang. Mas mahal pa ang burger and fries dito. Oo. Ano? Oo, ampalaya. Oo. Ay, ngayon, kung may time naman kayo, edi gumawa po kayo ng sarili ninyo, di ba? Oy, mag-pray muna pala tayo. Oo, pray muna tayo. May I ask somebody to pray? May I ask Mama Ched to pray? Oo. Mama Ched, but not as long as yesterday, ha? Nag-enjoy kami kay Mama Ched kahapon sa prayer time, eh. Tinayuan na siya ni Mami Pase. Ayaw niya ng ano? Hallelujah! Glory, glory to God. Panginoon, napakabuti niyo. Sa araw na ito, we have to celebrate the Heart Day of Love, Panginoon. Kayo po ang magkilos sa lahat ng mga magkakaibigan, magkakapatid, mag-asawa, pagka-boyfriend. Kayo pang gumilos sa bawat isa, Panginoon, na magkaroon ng magandang pagsasamahan. Alam ko na ang pag-ibig ay nagmula sa inyo. Walang ibang makahihigit pa sa pag-ibig na ibinigay niyo sa amin. Kaya sa araw na ito, comfort us, go with us, give us favor, Panginoon, sa aming pupuntahan. Kayo ang magkukontrol ng lahat ng aming lulubluban. Purihin ang Panginoon. Thank you so much, Lord God. Lalo tigit ang mga kapatid sa labas. Labas. Mga kapatid, yan sa ibang bansa, nagsiselebrating kayo sa aming mga kapatiran sa North, South, East, West. Purihin ang Panginoon. Napakadakila mo, wala kahigit sa lahat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord.
Oo. Nakalimutan niyang hindi sharing prayer. Mama Ched, excited sa pupuntahan natin. Kaya, oo, wala tuloy kinalaman yung mga nakikinig. Sabi, ano yung lulubluban? Kaya excited. Oh, galing naman. Not a boyfriend, ha? Oh, friend na boy. Thank you, Lord. Yan. Kasi kami pong mga manggagawa ay magba-Valentine's ng magkakasama. Kaya, ayan, si Mama Ched, lulublub namin siya. Yun yung prayer na niya, Thank you, Lord. Yan. Paminsan-minsan, kailangan din po namin yan. Thank you, Lord. So, glory to God sa pagpapatuloy po ng ating lesson for today. Na-excite naman ako dito sa ating lesson, no? Oo, sabi, ang saya po ni Mama Ched. Opo, hindi niya makontain. Kaya kung ano-ano po ang sinabi niya sa opening prayer niya. Good morning, Peachy and May-Ain. Oh, nice to see you here. Ha? Thank you, Lord. Buongiorno, Sorella Vicky. Hindi na matutuloy ng uwi si Sister Vicky. Oo, not yet daw. Di bale, in God's time. Yes, happy Valentine's din po sa inyo, Sister Minda. At sa lahat po ng mga kapatira. Mama Chay, happy Valentine's Day to you also. Ayan, we hope to see you, Mama Chay, soon. Sabi niya, pupunta ka dito. No, uuwi ka, di ba? Susunduin daw niya si Brother Neto, di ba? Galing-galing ni Mama Chay eh. Pero Mama Chay ha, pahingi ako ng isang picture, nakita yung mo, ng ngiti mo. Hindi lang kaya ako nagsasabi ng ganyan kay Mama Chay. Oo. O di ba, namumutakti ng puso ang ating comment section. Punong-puno ng pag-ibig ang ating mga kapatiran. Same to all of you, mga kapatid. At magandang umaga rin po ulit sa inyong lahat. Ayan, ang pag-ibig ng Diyos ang manguna sa atin sa araw na ito. Thank you, Lord. Para po sa ating memory verse of the Jeremiah chapter 8, verse 4. The Lord told me to say to His people, when someone falls down, doesn't he get up? He get back up? If someone misses the road, doesn't he turn back? Yan po ang ating memory verse of the week. Alam ninyo, para po madali nating matandaan yan, tandaan lang natin yung awit na siya man ay bumagsak, hindi siya mawawalay, dahil lang Panginoon ay hawak siya. Kanto nga tayo, Nold. Yan, Nold. Yan. Mataas, babaan mong konti. Oo, baka sumumpong na naman lalamunan ko. Sige, Nold. Yan. Ba't hindi ka madidinig? Hindi kaya yata maririnig sa labas. Okay. Sige, basta dinig ka sa labas. Meron? Oh, wait lamang. So, alalahanin lang po natin yung na yan, yung awitin na yan. Kasi, ayan. Everybody, ang lakad ng mabuti ay utos ng Diyos at siya'y nalulugod kailanman. Siya man ay bumagsak, hindi siya mawawalay dahil ang Panginoon ay One more time! Ang lakad ng mabuti ay utos ng Diyos at siya'y nalulugod kailanman. Siya man ay bumagsak, hindi siya dahil ang Panginoon ay hawak siya. Ayan, thank you, Lord. Hawak tayo ng Panginoon. Bumagsak man tayo, hawak tayo ng Panginoon. Okay? Thank you, Lord. Dahil po dito sa ating lesson, yung memory verse din na yan, at yung awitin natin na yan. Pinag-uusapan kasi natin kahapon na kapag ka po
sa buhay natin, ang sinusunod na natin yung sarili nating plano, sarili nating pamamaraan, you get ready to fail. Kasi without God's instruction and direction, there will be no victories in our life. So, yan yung ating pinag-uusapan kahapon. Ngayon, bilang pagpapatuloy po, mga kapatid, ang pinag-usapan nga natin kahapon, hindi ba? Nag-fail dito. Nag-fail po dito na si Joshua ay sumunod ulit. Si Joshua po ay nag-fail na mag-consult sa Panginoon. Pagdating na doon sa Ai, akala niya kasi the same tactic na ginamit ng Diyos at pinagamit ni Lord sa kanila para magkaroon ng victory sa Jericho ay the same tactic or pamamaraan na gusto ng Diyos na gamitin niya pagdating sa Ai. So, sabi natin kahapon, hindi po ganun si Lord. Kasi kapag yun at yun din, hindi ka na magko-consult sa Kanya. Gawin mo lang reference yung pamamaraan na ginawa niya nung nakaraan. Hindi ba? Pero hindi po ganun si Lord. Iba-iba kasi gusto niya every step ng mga ginagawa natin sa buhay natin, gusto po niya, nagko-consult po tayo sa Kanya. Ngayon, sabi natin kahapon, whether we like it or not, magkakaroon din tayo ng mga failures kasi hindi nga tayo perfect. Hindi ba? So, mag-ready rin tayo when it comes to failure. Kasi maraming mga tao, pagka nag-fail na sila, iba ang pinupuntahan. Hindi sila nakakabangon ulit mula dun sa failure na yon. Di ba laging binabanggit nga ni Pastor, sabi niya, you fail forward. Dapat ganun. Kapag yung nag-fail ka, kailangan huwag kang mag-stay doon na nakasubsob na lang doon sa failure mo na yon. Get back. At pag-uusapan nga natin sa araw na ito, ano ba dapat ang mature attitude ng mga Christians when it comes to failure and success? Kasi kailangan pag-usapan mo yun para maunawaan mong mabuti kung ano ba ang failure. Kailangan well-defined din sa'yo kung ano ba talaga ang success, hindi ba? So, ngayong araw na to, pag-usapan natin yun. Ano pa dapat ang maging attitude natin bilang mga Kristiyano? Kasi alam nyo, merong mga tao na pagka nag-fail na, hindi nila mapatawad pati sarili nila. Oo, maraming tao malupit sa sarili, mga kapatid. Marami ring mga tao na sobrang pagmamahal sa sarili. Kung papaanong may mga tao na sobrang magmahal sa sarili, meron ding mga tao na malupit talaga. Extreme, parehong extreme nga yan. So ano ba dapat ang maging attitude natin, lalo na tayong mga Christians, when it comes to failure and success? Unang-una, ang mga mature believers understand na para sa isang Kristiyano, ang isang Kristiyano can become successful in spite of failure because of God's incredible grace and forgiveness. Yun, sabi nga natin kanina, parang meron tayong maling paniniwala na kapag tayo ay nagkasala, ayaw nating lumapit agad sa Panginoon na yung lumuhod agad tayo kay Lord at sasabihin mo, Lord, I have sinned against you. Parang gusto nating maglinger just a little more doon sa ating mga ginawang kasalanan kasi may kasalanan nga tayo. Parang ganun ang ginagawa natin eh. Totoo po yun, mga kapatid, na we may have to live with the results of some of our failures, di ba? Yung mga kasalanan natin. Pero alam nyo ba, mga kapatid, na even in our failures, ang Diyos continuous pa rin yung grace niya. Ang akala kasi natin, pag nagkasala tayo, naputol na rin yung grasya ng Diyos. Hindi po, mga kapatid. Kaya nga minsan mas malupit tayo di ba? Mas malupit tayo sa sarili natin kaysa kay Lord. In spite of our failures, ang Diyos continues to love us and use us for His purposes because of His grace. Akala nung iba, ay, kasi nag-fail na ako dyan, kaya hindi na ako pwedeng gamitin ni Lord. Hindi.
Hindi mga kapatid, hindi napuputol. Ang kailangan lang natin talaga, aminin talaga natin at lumapit, bumalik sa Kanya. Kagaya ng binasa natin kahapon, yung Micah 7:9, sabi niya, I will bear the indignation of the Lord because I have sinned against Him until He pleads my cause and executes judgment for me. He will bring me out to the light. I shall look upon His vindication. Micah 7:9. Kasi, kadalasan, mga kapatid, yung mga guilt feelings natin na yan, ay, parang, ang tawag nga nila rito ay gutsy guilt. Ito yung mga guilt na naglilinger. Yes, sometimes kasi naman, mga kapatid, yung consequences of our sins, hindi niya natatanggal sometimes yung guilt natin. Nakukuha niyo ba ako? Halimbawa, may ginawa kang kasalanan. Nag-suffer ka na for the consequences of yung sin na ginawa mo, pero hindi niya immediately na tatanggal yung guilt. Kahit nag-suffer ka na ng consequences, meron pa rin guilt. Kasi alam mo na displease mo si Lord hindi ba? Meron po talagang ganon. Pero alam niyo po ba, ito kailangan nating maintindihan. Ang galit po ng Diyos, yung galit ng Diyos napawi na on the cross. Kaya kapag may kasalanan tayo, may discipline tayo na natatanggap kay Lord, pero yung galit niya, hindi na kagaya nung una. Kasi dahil nung ibinigay niya na nga yung sariling anak niya para sa kasalanan natin. So, na-extinguish yung wrath of God on the cross. Kaya ngayon, dinidisiplina na lang tayo ni Lord. Discipline. And that discipline is the fatherly anger of God as a sign of His displeasure doon sa kasalanang ginawa natin, but not sa atin. Di ba ang tatay, pinapalo yung anak pag nagkasali. Pero yung pagmamahal ng tatay, hindi napapawi o hindi nawawala dahil sa ginawang kasalanan ng anak niya. Mahal pa rin niya. Ang ginagawa na lang niya, kailangan niyang paluin. Pero baski yung pagpalo niya na yon ay dahil sa pag-ibig niya dun sa anak niya. Kasi ayaw niyang mapalayo ng todo sa kanya at mapariwara yung anak niya. So ganun din po nating tignan, mga kapatid. Yung mga earthly father mga makasalanang tao pero marunong maggawad ng ganung klaseng pag-ibig sa mga anak, yung pa kayang Ama natin sa langit. Ayan. Naku yan, mamaya yan. Tama yan, Kuya Ernie. Tandaan mo yan mamaya, ha? Yangan mo na yan. Ha? Hindi, siya yung nagbigay yung Sam. Ibig sabihin, tandaan mo mamaya yan, Kuya Ernie. Tama yung sinasabi mo. Gagamitin natin yan mamaya. So, kapag tayo ay dinidisiplina ng Diyos, in fact, mga kapatid, the discipline of God is a sign that you are His child. Kasi, ano naman pakialam ko sa iyo kung di kita anak, hindi ba? Parang ganun. Pero yung discipline ng Diyos is a sign that we are adopted into His family. Kasi kapag dinisiplina ka niya, tas ang maganda dito, tama yung kay Kuya Ernie na yung kanyang, Psalm, sige nga Kuya Ernie, basahin ko, Psalm 103:10. Yes. Psalm 103:10. Ang sabi rito, He does not punish us as we deserve or repay us according to our sins and wrongs. Kasi alam niyo kung bakit? His anger is based in love. Oo, mga kapatid. Yeah, yan. For His anger lasts for a moment,
but His favor lasts for a lifetime. Pambihira, no? May anger na, tapos yung favor mo, lifetime pa. Kasi hindi, panandalian lamang yung galit. So, yung anger ng Diyos is based in love because it is aimed sa restoration nating mga nagkasala. Kaya minsan, wag din tayong malupit dun sa mga taong nagkakasala kasi natuwa ako dito kasi sa church, kapag ka merong discipline na nangyayari, ang aim nito always is for the restoration of the sinner. Kaya wag nating i-condemn. I-aim natin sa restoration. Kasi gusto ng Diyos, maski yung disiplina na ginagawa niya sa atin will be for our good. Ang ganda nga nito mga kapatid eh. Tapos, yung sinabi natin, for His anger lasts for a moment. Kasi yung disciplining ng Panginoon is also temporary. Kaya nga sabi sa verse 9, di ba, yung binasa nating Micah 7, until He pleads my cause. Until He pleads my cause. So temporary lamang yung discipline ng Diyos. At dito, mga kapatid, nagko-collide dito yung theology ni Satan at saka ng gospel. Kasi, sabi ni Satan, tignan mo kung paano ka disiplinahin ng Diyos mo. That's the proof that He is against you. Oo, yun ang sasabihin kasi. Kaya maraming mga tao, ang lupit-lupit naman ng Diyos. Para gumawa lang ako ng ganito na agad ang ginawa niya sa akin. That is Satan speaking to you, mga kapatid, and through you. Kasi yun ang sinasabi niya. Tignan mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo, isang beses ka lang nagkasala, ganyan ang ginawa sa'yo. Ang sabi ng gospel, di ba? Adopted ka, kaya ka ginaganyan. Ang gospel says, He will champion your cause and establish justice for you. At dadalhin ka muli ng Diyos sa liwanag through His discipline. So, tandaan natin yung Jude 24. Maganda tong Jude 24 at may kanta rin tayo dito. To Him who is able to keep you from falling, to present you before His glorious presence. Di ko naabot. Without fault and rejoice. Taas ng kuha ko, no? Wala na akong boses eh. Yon. Jude 24 yon. He will present you blameless before the presence of His glory with great joy. Tandaan natin yun. When we stumble, mga kapatid, He is able to keep you from falling. And He is able to present you before His glorious presence without fault, blameless, and with great joy. Alam nyo, tinanong ko sa akin, bakit dinugtong yung with great joy? Kasi kapag ka blameless ka na, ando lang joy mo. Di ba pag may nakuha kang kasalanan kay Lord, nawawala una yung joy mo? Kasi alam mo, mayroon kang nagawa na na-displease ang Diyos, nakawala ng joy yun. Pero kapag ka nakakasunod ka kay Lord, di ba ang saya-saya mo lagi? Palaging masaya. Tignan mo yung katabi mo, ang saya-saya ngayon, no? Kasi wala siyang ginawang kasalanan. Maari. Merong magaling magtago ng kasalanan, pero hindi mo matatago kay Lord John. So God is able to keep you from stumbling. In the end, mga kapatid, si Satan will witness the vindication of God's blood-bought children. Gusto ko yon. Blood-bought children. Tayo ay bunga ng pagbabayad ng Diyos ng kanyang dugo. Blood-bought children. So, i-vindicate tayo ng Diyos against Satan. Kaya gusto niya madisiplina ka. Kung hindi kanya kayang tanggalin doon sa snare ni Satan eh. Lagi kang huli. Huli ka lagi ni Satan. Lagi ka na lang magfe-fail doon. Gusto kanyang tanggalin doon. Ayaw kanyang manatili doon. Kaya kailangan natin ng disiplina. Ngayon,
ang maganda dito pa, hindi ka lang basta i-vindicate ng Diyos ng ganun-ganun na lang. Alam nyo, maganda yung lesson natin, yung sinabi ni Pastor ng Who is Jesus sa Genesis. Di ba yung seed of the woman, di ba? Yung pinag-aralan natin yon. Kasi, kapag binivindicate ka ng Diyos, mga kapatid, tandaan natin doon na He will look upon the enemies of our soul and trample them like dirt. Kaya, kapag ka tayo ay nagkasala, huwag kang manatiling nakasubsob doon because that is Satan's destiny, not you. Oo, pag bumalik ka kay Lord, hindi po natin destiny yung nakasubsob sa lupa. Si Satan lang yun kasi trampled down si Satan. Pero tayo hindi. Wag mong kunin yung destiny ni Satanas, kanya lang yun. Hayaan mo na siya dun. Oo, wag kang padamay. Naghahanap ng damay si Satan. Mga kapatid, wag kang pumayag. Kaya kapag ka nag-fail ka at nagkasala ka, wag kang pumayag. Balik ka lang agad kay Lord. Pagsisihan mo lang yung kasalanan mo. And He is able to keep you from falling and present you blameless, mga kapatid. So, wag mong akuin yung destiny ni Satan. Kanya lang yun. Sasabihin mo sa kanya, mag-isa ka na lang dyan. Wag mo akong idamay. Dahil anak ako ng Diyos. So, kailangan maintindihan natin yan para hindi po tayo manatili dyan sa failure natin. Pangalawa, gawin natin, ang mature believer, ang isang mature na believer, ginagawa niya yung mga failure na yan as lessons for growth and change. Ang isang mature believer, pag nagkasala siya, hindi siya nagmamatigas. At hindi siya nananatili dun sa guilt na yon. Huwag kang pumayag dun na i-torture ka nung guilt na yon. Ang gawin mo, bumalik ka lang agad kay Lord. At gawin mo yung lesson for growth. Hindi ba? Ang isang mature believers kasi will act on two principles kapag ka siya ay nagkaroon nitong failure. Nauunawaan niya na ang failure ay reminder sa atin ng mga consequences of our decisions. Kasi we reap what we sow. Kailangan maintindihan kasi natin yun. Otherwise, gawa tayo ng gawa na lang. Di ba? Kung ano na lang maisipan natin, gagawin natin. Kasi wala naman palang consequences. Kaya meron nun, para magtanda tayo. Pero, law of harvest kasi yun eh. Ano yun? Wala kang magagawa doon. Nakasulat yun sa Biblia. What you sow, you reap. Para sa ganun, ayusin mo yung pagtatanim mo. Para naman maging maayos din yung aanihin mo. Hindi ba? Pero, itong mga failures na to, should remind us of what will happen, what can happen, so that we can be careful and hindi natin sila i-allow na i-paralyze tayo. Kasi may mga tao, years na ang inabot doon sa guilt feeling niya, doon sa ginawa niyang kasalanan, pinahirapan na siya ng napakatagal na panahon. Napakatagal na panahon. Hindi niya alam na babalik ka lang kay Lord, magsisisi ka lang, and do not do it again. Oo, ginajustify kasi. So, yun nga, two principles. Yun yung una, no? Understand na yung mga consequence na yan will remind us of our decisions na what you sow, you reap. So, magiging careful ka ngayon. Ang pangalawa, nare-recognize ng isang mature believer na yung failures po natin will show us what we should and we should not do. They become lessons, hindi ba? Kung saan ka, what went wrong? Saan ka nagkamali? Magiging lesson siya. Kaya ngayon, alam mo na sa susunod. Alam niyo ba yung saying na hindsight is 20/20? Oo, hindsight. Kasi doon mo lang marirealize pag nagawa na yung bagay na yon, yung outcome nun will make you realize. So naging malinaw sa'yo ngayon. Kasi dati, hindi mo alam na kapag ginawa ko pala to, ito pala yung mangyayari sa akin. Kaya 2020, hindsight is 20/20. Ang sabi, kasi mas nagiging malinaw sa'yo. After, sasabihin, ay, pag hinawakan ko pala yung baga, mapapaso pala ako. Ganon. Di ba parang yung bata, hindi niya, di ba yung bata, adventurous yung bata Kung ano-ano yung ginagawa.
Hanggat, di ba gusto niya tusukin yung electric fan, halimbawa, tanggal ka na natanggal. Pero, balik pa rin siya ng balik. Pero kapag gano'n na yung kamay niya, magaganon siya, maski ikaw, iganon mo yung kamay, subukan mong kunin yung kamay ng bata, tas kunyari, ipapasok mo sa electric fan, di ba iuurong na niya? Pero nung hindi nangyari sa kanya yon, pigil ka ng pigil, gusto niyang ipasok ang daliri niya sa electric fan. Di ba? So mga kapatid, ganun din po yun. It can help us avoid the same mistake twice. Or not? Minsan kasi hindi talaga di ba? Oo, hanggat hindi ka nasaktan ng todo, Proverbs 20:30, sometimes it takes a painful experience to make us change our ways, and sabi po, di ba? So, it can help us avoid the same mistake twice if we will learn from history. Nagtatanda. Alam nyo, ngayon ko lang ito nalaman, itong kwento na to. Si Thomas Edison, anong inimbento? Ha? Yan lang, di ba? Yan lang ang ating fluorescent lamp. Bulb. Yan ang ating alam lamang. Pero alam nyo ba na si Thomas Edison invented the microphone, the phonograph, yung yung may plaka, turntable, the incandescent light, storage battery, talking movies. Ngayon ko lang nalaman yan, ha? And more than 1,000 other things. Noong December 1914, pinagtrabahuhan niya for 10 years ang storage battery. Nold, alam mo ba yon? Ngayon alam mo na ang storage battery pala si Thomas Edison ang nakaimbento. Tapos, dahil 10 years niyang ginawa, yung na yon, na-strained na yung finances niya. Na-strained na yung finances niya. Isang araw, mga kapatid, isang gabi, dahil dun sa pag-invento nga niya niyan, naghalo-halo na yung mga, nagkaroon ng mga pumutok-putok doon sa laboratory niya. Nagkasunod-sunod yung mga putok-putok. Tapos alam nyo, yung film room niya na yung mga iniimbento niya kasi, di ba, nandoon lahat, nagkasunog. And that time, he was already 64 years old. Nagkasunog. Alam mo, talaga daw, walang natira. Walang talagang natira dun sa mga invention niya. May anak na siya that time, si Charles Edison. Nung nagkakasunog na, nandiyan na yung mga bumbero, ganon, hinanap niya yung tatay niya. Tapos alam mo, nakita niya yung tatay niya, calmly watching the fire. Habang nilalamon yung kanyang laboratory, calmly Tapos nung pinuntahan niya, Dad, syempre ang niyan, parang nagpanik yung tatay niya, tapos iyak ng iyak. Calmly, pinanonood niya. Tapos, Dad, sabi daw niya ganun. Sabi niya, where's your mother? Tawagin mo siya. Sabi raw niya, hindi na siya makakakita ng ganito sa buong buhay niya. Sabi daw ni Thomas Edison, oo. Tapos, alam mo yung damage daw, that time, 1947, $2 million ang halaga nung sunog niya. And the building, sabi, the buildings were only insured for $238,000. Oo, 2 million ang pero $238,000 lamang insured yung mga buildings na nasunog. Sa tingin mo ba, broken yung spirit niya? Alam niyo ba? 67 na siya pala nung time na yon. Kina umagahan, the next morning, pinuntahan niya ulit yung ruins, yung nasunog. At alam mo ang ano daw ang sabi niya? Sabi niya, there is great value in disaster. Sabi niya, all our mistakes are burned up. Thank God we can start anew. Grabe naman, Oo. And 3 weeks after nung sunog, natapos niya yung phonograph.
Grabe nga, no? Talagang ano yan, ang laking pagkakaiba ng attitude. No, ang laki talaga ng yung perspective, ang laki ng pagkakaiba. Siguro kung that time merong tao na may reason para manlumo siya. Pero hindi. Natuwa ako sa sinabi niya, there is great value in disaster. All our mistakes are burned up. Pero ang totoo nun, hindi lang yung mistakes niya. Kasama na din yung mga iba na pananagumpay niya doon, di ba? Sabi niya, thank God we can start anew. So, ang mature believers, kaya kung pinaulit-ulit, mature believers, kasi meron naman talagang immature na believers. So, ang mature believer, when they fail, they acknowledge their failures and refuse to hide behind any lame excuses. A mature believer acknowledge her or his failures and refuse to hide behind any lame. Pag sinabi mong lame, walang kakwenta-kwentang excuse. Kasi siya kasi yan ang pinaka-lame excuse yung nanunuro. Yes. Yan ang, the lamest, yung blame game. Parang wala naman akong kasalanan kaya ko lang naman nagawa yun kasi siya Yan, mga kapatid. Ang isang mature believer, hindi siya nagtatago sa ganun. Inaamin niya, oo, nagkamali ako. Nagkamali ako. Tapos, pag inamin niya na nagkamali siya, kino-confess niya kay Lord yung kanyang nagawang kasalanan. Tapos, ini-examine niya, saan ba ako nagkamali? At bakit ko to nagawa? Saan ako nagkamali? Ine-examine niya yung sarili niya para he can learn from his failure. Kasi alam niyo, pag hindi natin in-examine kung saan tayo nagkamali, mauulit natin yon. Kasi hindi mo alam kung bakit Oo, sayang yung failure. Sinayang mo yung failure mo. Kasi hindi mo nakuha kung bakit. Kaya malaki ang posibilidad na magawa mo ulit yon. Bakit? Hindi mo naman alam ba't nangyari yon. Kailangan alamin mo. And then, put it behind. Ang isang mature believer, pagka nakahingi siya ng tawad kay Lord, di ba, kinakalimutan niya na yon. Ikaw din, kapatid, put it behind you and move ahead. Move forward, move on. Kaya dyan na coin yun Move on ka na, sabi nung iba. Kasi nananatili ka doon. So being assured of God's forgiveness, we are to pour out our failures behind us. Tanggalin mo na lahat. Iwanan mo yan. And rest on God's forgiveness. At refuse na gamitin mo sila as an excuse. Wag na mga kapatid. At wag ka ring pumunta sa mga self-pity, depression, di ba? Mag-move on. Alam nyo ba mga kapatid, nung isang araw ako'y nalungkot sa kwento ng classmate ni Joel. Nalungkot ako kahit di ko kakilala. Hindi ko kakilala yung para po doon sa may mga mahal sa buhay na nagkakaroon ng depression, naku, you pray hard for them. Kasi akala natin ganun-ganun lang ang depression. Alam nyo ba na mayroon siyang asawang foreigner, mayaman. Tapos 42 years old lamang siya. Nagkaroon ng depression nang hindi man malaman kung bakit. Di ba? Hindi alam kung ba't nagkaroon ng depression. Tapos nung pinakita sa akin ni Ana yung picture, ang ganda niya. 43 years old, maganda siya. Ang bahay niya, ang laki-laki, mayaman siya. Pero nagka-depression siya. Alam mo ba, ilang weeks lang, simula nung nagka-depression siya, 1 buwan lang? 1 buwan lang. Nung nagka-depression siya, hindi na siya kumain. Tapos hindi na siya lumalabas ng kwarto, ganon. Tapos nung isang araw, sabi niya doon, sabi nung mga anak niya, makain na po tayo. Sabi niya, oo, maliligo lang ako. 11 a.m. Maliligo lang ako, sabi daw niya. Tapos, 12:00 na, hindi pa nalabas daw ng banyo.
Tapos pag sinabi daw, makakain na, sasabihin daw nung sasagot, oo, susunod na ako. Pero nung sinabi nila na makakain na, walang sumasagot. Hindi raw yung naglalak ng pinto kapag ka naliligo. At saka pag tinanong siya na makakain na sumasagot, that time, hindi sinagot yung anak. Kinabahan yung anak niyang panganay. Hindi mabuksan yung pinto, umikot. Tapos, nung pagdungaw nila sa bintana nung kwarto, nakita nila na sarado yung pintuan ng banyo, pero merong tali na nakakabit sa doorknob. Tapos, winasak nila yung pinto. Pagbukas nila nung pinto, yung nanay, ito yung doorknob sa labas. Naglagay siya ng tali, ginanon niya dun sa may pintuan. Tapos, kumuha siya ng scarf, dinugtong niya dun sa tinali niya sa doorknob sa labas. Tumungtong siya sa pinto, sinipa yung pinto. Namatay siya. Itim na nung nakita. Nalungkot ako. Kahit di ko kakilala, kasi nung nakita ko, parang, bakit? Bakit? Sabi ko parang, naawa din ako. So, alam nyo ba na may kinalaman ang failures doon sa mga depression ng maraming tao? Kasi hindi nila mapatawad sarili din nila. Kasi, tapos yung Kuya Ernie, no, na-share mo sa akin noon na may nagbubulong na sa'yo, ganun din daw siya. Oo, may mga episode na di ba no, si Kuya Ernie, alam nyo, inano naman niya to, senior naman niya to. Actually, doon siya hinango talaga ni Lord ngayong pandemic. Kasi sabi niya sa akin, sabi sa akin ni Tita Eloy, sinasabi mo na daw sa kanya na may naririnig ka na mga iba-ibang boses. Kaya minsan si Kuya Ernie bigla na lang daw lalabas ng kwarto, galit na galit kay Mariel, tapos pinalalayas yung anak niyang dalaga. Pandemic noon. Sabi ni Sister Eloy, saan ko pa pupuntahin yung anak ko? Pandemic, Ri. Pero galit na galit siya, pinapalayas niya na yung anak niya. Nang wala naman daw silang pinag-awayan. Ha? Humingi ng permiso kay Kuya Ernie. Saan? Hindi, na-share niya na rin yan eh. Common knowledge na yon. Kaya tuloy siya pinalayas sa bahay eh. Pinalayas niya kasi lahat ng mga tao sa bahay niya na pinalayas tuloy siya. Sabi niya, Sister Rick, kuhanin mo na dito. Sabi nila, help, tulungan mo na kami, kuhanin mo na dito. Oo. Tama. Kasi kung di nagkaganon si Kuya Ernie, hindi yan pupunta dito eh. Hindi siya matututong mamuhay na kasama ng maraming depressed din na tao dito. Inipon pala lahat ng mga depressed na tao dito. No? Kaya nakakuha pala siya ng kakampi. Kaya pala umayos eh. Pinagsama-sama dito yung mga taong depressed. Oo. Ayan, gumaling. Wala siyang choice. Wala siyang choice dito. Sabi ng mga iba, ano ka ba? Tanda-tanda mo na. Ganyan ka pa. Umalis ka dyan sa ano na yan. Alam nyo, ganun mag-psych ang mga tao dito. Hindi ka gagawin mo, kawawa ka naman ano. Naku, pag pumunta ka dito, hindi ka pagbibigyan ng mga tao dito. Oo. Oo, dito, umayos ka kung hindi. Dito sa loob, ganun. Ganun kami mag-deal sa isa't isa. Umayos ka kung hindi. Papalayasin ka rin namin dito. Saan ka napupunta? Sige ka, pagka dito pinalayas ka pa, saan ka napupunta? So, mga kapatid, ang repentance is not a groveling experience. When you say groveling, yung parang sobrang pagpapahirap na gumagapang ka na sa hirap, hindi po ganun ang repentance. Ginagawa lang natin ganun kasi ayaw nating patawarin ang sarili natin. Pinahihirapan, tignan ninyo mga kapatid, bakit hanggang ngayon ang daming mga tao pagka mahal na araw nagpapapako sa krus ng totoo? Kasi para sa kanila, kailangan kong maghirap, kailangan kong maranasan yung mga ganyan para lang ako mapatawad. Mali.
Yes, may mga consequences, but even dun sa consequences na yon, kasi humingi ka na ng tawad kay Lord eh. Maski dun sa mga consequences na yon, andun pa rin ang protection sa iyo ng Diyos. Nagsasuffer ka man ng consequences ng mga kasalanan mo, pero hindi para i-down ka. Iba mga kapatid. Iba po, wag nating gawing sobrang pagpapahirap. Kailangan mo lang bumalik sa Panginoon. Tandaan po natin, God came into the world to save sinners. 1 Timothy 1:15. Pumunta ang Diyos exactly para sa atin na mga nagkakasala, para magkaroon tayo ng pag-asa. Si Micah doon sa chapter 7 na yon, ipinakita niya sa atin that even at our very worst, there remains a God in heaven who will not reject repentant sinners. Kaya nga yung 7 look to Him ang sabi niya. The sooner, the better, mga kapatid. Kasi habang hindi ka bumabalik sa Kanya at humingi ng tawad at umaamin na nagkasala ka, sarili mo pinahihirapan mo. Huwag tayong masyadong sadista sa sarili natin. There is a better way. There is an easy way and the better way. Hingi ka ng tawad. Lapit agad kay Lord. Hindi ka na kailangang magpapako, magpahagupit. Hindi na kailangan ng ganun, mga kapatid. Kasi alam nyo, si Satan gusto kanyang i-tempt. Gusto kanyang i-trap. Gusto kanyang i-taunt. Alam mo yung taunt, yung duduruin? Hindi taunting yung, ano ba magandang word ng taunt? Yung, kinukutya. May isa pang word, hindi yung kutya. Parang gustong-gusto niyang ulit-ulitin sa'yo yung ginawa mong yun, nang may kasamang pang-kokondem, ipamumukha. Taunting, pwede accuse, o akusahan ka niya. Para sa ganun, mapunta ka dun sa hindi mo dapat sa misery eh. Ang gusto nun. So gusto ka niya, He will taunt you with your guilt. Hindi ka niya titigilan. Kasi ganyan ka, kasi ganyan ka. Kasi gusto niya, i-embrace mo yung failure mo as your identity. Panunuya, tutuyain ka, ang taunt. Tutuyain ka niya, mga kapatid. Kasi gusto niya, i-embrace mo ang failures mo para yun ang maging identity mo. Refuse to make your failures your identity. Hindi ikaw yun. Do not listen to those lies, mga kapatid. Call on the Lord, do not delay. Fight when you fail. Paglaban mo. Tapos, sunod, ang mature believers, sabi na naman natin, grows in failure. Kasi they know and they act on certain truths. Ano tong truths na to? Unang-unang truth, Romans 11:6. We are accepted in the Lord on the basis of grace, not on performance. Tanggapin mo yun, kapatid. Tanggapin mo yun. Pangalawa, tayo ay human. As a result, we are not perfect. Kaya wag kang masyadong maigpit sa sarili mo na kapag ka nagkasala ka, wala na, hindi na ako mahal ng Diyos. Hindi, wag ganun. Tapos, ito pang maganda. God still has a plan for your life kahit nag-fail ka. He still has a plan for our lives because He's not finished with you yet. Hindi pa tapos ang Diyos. Kailangan natin, and alam nyo ba, pag alam mo yun na hindi pa tapos sa'yo ang Diyos, this will encourage you to go on. To go on following His plan. Kasi hindi pa tapos. Sasabihin ni Satan sa'yo, yan ang hangganan mo, yan ang katapusan mo. Sabihin mo sa kanya, hindi no, hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Meron pang plano ang Diyos sa akin. Sunod, ang mature believer ay marunong siyang mag-differentiate at nakikita niya, may knowledge siya sa different kinds of failures. Kasi pinahihirapan tayo nitong mga failures na to kapag ka hindi rin natin alam kung ano ang different kinds of failures. Unang-una, merong mga failures talaga
merong mga tao who genuinely failed on what God asked them to do or what the scriptures is telling us to do. Yan yung mga kasalanan natin na nagagawa natin na hindi alinsunod sa salita ng Diyos. 'Di ba? Alam na natin 'yan. Thank you Lord nga mga kapatid, meron tayong mga ganitong pag-aaral everyday pa ngayon. Kasi ito ang nagpapamukha sa atin o nagpapakita sa atin para ilagay natin sa mas better na hindi magpapamukha kundi ito ang magpapakita sa atin kung tayo ba ay kumikilos alinsunod sa salita ng Diyos. Kasi makikita mo pag pinag-aaralan natin to, hindi ba marami po ang nagsasabi sa inyo, alam mo ako ang kinausap ng Word of God ngayong umaga. Para sa akin yung word na yan. Sabi ng mga iba, patama sa akin yan. Hindi ba? Kasi alam na natin ngayon kapag ang failures natin nanggagaling doon sa for failing to do what the scriptures wanted us to do. Alam na natin yun. Thank you Lord na lang mga kapatid. Naririnig natin yan araw-araw. And there is also false guilt of failure because of a wrong view of success. Wrong view of success. Kaya akala mo failure ka because meron kang wrong view of success. Halimbawa, sabi ng mga tao, ay, successful yan kasi maraming pera. That is already a wrong view of success. Si Isaiah, ilang taon siya na nag-preach? Meron bang naniwala sa kanya? Jeremiah, meron bang naniwala sa kanya? Wala, di ba? Yung pinag-aralan natin, walang naniwala. Tumigil ba siya? Hindi. Hindi siya tumigil. Mako-consider mo ba si Jeremiah as a failure? Maybe sa paningin ng tao. Dahil sasabihin, wala naman nakinig Pero successful siya dahil nagawa niya kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa kanya kahit walang resulta siyang nakikita. Sumunod siya. Kahit walang, di ba, minsan kung ikaw yun, Lord, tutuloy ka pa ba to? Parang wala namang magandang resulta. Pero tinuloy pa rin niya. Bakit? Kasi alam niya, yun ang pinagagawa ng Diyos sa kanya. Is he a failure? Dahil walang nakinig sa kanya? Hindi, mga kapatid. Hindi. So, minsan, kailangan lang nating magkaroon ng tamang view of success. Para magkaroon din tayo ng tamang view of failures. Alam nyo ba, may mga tao na ang view talaga nila ng success ay finances. Kung ganun ang basihan ng success, di si Kristo, nung nandito sa lupa, hindi rin siya successful. Kasi, nung magbabayad dapat ng tax, di ba, nanghingi pa siya. Sabi niya sa disciple niya, manap ka ng coin, magbabayad ng tax sa government. Tapos, nung namatay siya sa krus, anong pinag-agawan sa kanya ng mga sundalo? Damit niya. Kasi yun lang ang meron siya. That time. So kung sa human point of view, parang sasabihin mo, si Kristo ba ay failure? Pag tinignan mo sa ganon, dahil nga mali nga Wrong view of success. Pero hindi, mga kapatid. Yung triumph natin nanggaling nga dun Hindi ba? So, kailangan maging tama ang pananaw natin sa success para matignan din natin yung mga failures natin na yan ng tama. Okay. Meron pang isa na another view of mistaken view o mistaken na belief that I am successful, sabi ng ibang tao, kaya minsan di nila makita yung failures nila. Papatak tayo dito sa Matthew 7:21. Sabi niya, not everyone who calls to me, Lord, Lord, will be saved. Kasi akala nung iba, successful sila sa service nila kay Lord. Kasi ang dami nilang ginawa, ang dami nilang tinulungan, hindi ba? Ginamit ko yung ganito ko para sa gawain. Hindi ba? Binigay ko lahat para sa gawain. Pero nung nakaharap ka na kay Lord, layo, I do not know you. Hindi kita kilala, ang sabi ng Diyos. Hindi tayo magkakilala. Maganda yan
Saan mo yan nakuha? Tama. Talaga sa Tagalog version, hindi niya sinabing hindi kita kilala? Oo nga, kilala nga tayo ni Lord. Wala nga naman siyang hindi kilala sa atin. Hindi tayo magkakilala. Kasi akala mo, kilala mo ko. Akala mo, oo nga, tama. Kasi, oo, akala mo okay ka eh. Pagdating dun, sabi, Lord, ako yung ako yung tumulong sa ako yung nagbigay ng ganito, ako yung ganito. Sabi ng Diyos, hindi tayo magkakilala. Yun ang sayang. Yun ang sayang. You. Version, Tingnan natin. Alam nyo, importante to. Kasi baka mamaya, we are genuinely mistaken that we are still with the Lord, ha, mga kapatid. Sincerely wrong tayo. Sa good news kasi ito, not everyone who calls me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven. Sa 23, I never knew you. Get away from me, you wicked people. Sa New King James Version, ang sabi niya, I never knew you then. Depart from me, you who practice lawlessness. Oo. Kasi may wrong view ka ng success. Kaya, hindi mo siya tinignan na failed ka na pala doon sa na yon, sa part na yon, na ibinibigay mo ang lahat pero hindi ka naman sumusunod. Hindi naman nakikita sa pamumuhay mo. Ibigay mo man ang anak mo para sunugin. Wala pa din kapag hindi ka sumusunod sa Panginoon, hindi mo pinamumuhay ang lahat ng mga sinasabi dito sa Scripture. Maling view of success. Yun ang malaking failure. Yung mali ang mali ang view mo of success. So mga kapatid, maraming tayong kailangang matutunan pagdating dito. So, baka kasi nagkakamali tayo, yung mga nabanggit natin, baka nagkakamali tayo ng view natin ng success. Kaya ang nangyayari, we go on in life na hindi natin nahihingi ng tawad kay Lord kasi hindi natin binuview sila as failures. Akala natin successful pa rin tayo, yung pala nag-fail na tayo. Pag hindi mo na-recognize na nag-fail ka, natural, hindi mo hihingi ng tawad kay Lord ito. Kasi wala ka naman palang mali eh. Di ba lagi mo sinasabi, walang mali doon Pinangangatawan na natin. So you will go on life thinking na kilala ka ng Diyos. Until dumating yung time na magkaharap na kayo, sasabihin niya, I never knew you. Ang saklap nun mga kapatid kasi wala ka ng pag-asa pa na baguhin. Andun ka na eh. Andun ka na sa harap niya. Judgment na. Tapos sasabihin niya, I never knew you. Di ba parang pwede, Lord, sana sinabi mo noon pa. Sinabi na sa'yo eh. Ayaw mo lang makinig. May wrong view ka lang ng success. Mali lang ang iniisip mo. So, mga kapatid, wag po tayong tumingin sa mga ganong klase ng view ng success. Kasi wala pong kinalaman ng finances sa success ng isang tao. Bakit kamo ang daming mayaman pero hindi naman? Hindi ba? Bakit meron naman ding mahihirap pero pagka na kay Kristo, binibiro ko nga nung nakaraan yung taga Marcelo, di ba? Sabi ko, ang mga donya. Sabi ko, mukha na kayong mga donya. Oo, tuwan-tuwa sila pero nakakatuwa sila, di ba? Nung una kong nakita, di ba, sina Sister Lisa, sila Sister Ami. Sabi ko, Donya Ami. Sabi niya talaga si Lord, Sister, Sabi ko, opo. Alam niyo kung bakit? Kapag po nasusunod natin ang plano ng Diyos sa buhay natin, hindi po niya hayaan na nandun lang tayo. Ile-level up ka ng Diyos kasi yun ang plano niya para sa iyo eh. Kaya mga kapatid, lahat po ng pinag-aaralan natin, let's take them to heart.
seryosohin natin sila, tapos ipamuhay natin sila, at napakarami pong magagawa nito sa buhay natin. So napaka-importante po na i-adapt natin yung right standard of measurement ng success sa buhay natin para po ma-recognize natin, baka nagfe-fail na tayo, ang layo-layo na natin bago tayo makabalik kay Lord. So, wag nating i-delay. Sabi natin kahapon, do not delay. Do not delay, mga kapatid. At in conclusion, di ba? In conclusion na ako. Ang Diyos, nag-provide siya ng adequate provision for us, mga kapatid, in Christ, on the finished work of Christ on the cross. Sapat na po yun. Huwag na kayong maghanap ng ibang provision para mapatawad ang kasalanan natin. That is an adequate provision, enough provision para po sa kapatawaran ng kasalanan natin. Huwag na po kayong magpapako, ang sakit nun. Huwag na kayong magagubit ng likod ninyo, magpepeklat pa kayo. Ang Diyos nagbigay na ng adequate provision for the forgiveness of our sins. So, tanggapin po natin, sabi ni Mader, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo, magsisi ka sa mga kasalanan mo, and huwag nang gawin kung saan ka nadapa, huwag ka na doon laging dumadaan. Alam mo palang nadadapa ka doon, huwag ka na laging doon dumadaan. Alam mo palang natitisod ka pag yan ang sapatos na suot mo, huwag mo nang suotin. Oo, alam mo nandun ka nadadapa huwag na, mga kapatid. So, gawin po natin ang finished work of Christ on the cross as our sole basis ng relationship and forgiveness po natin and the means for a meaningful and productive life in Him. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. O, di ba? Magandang sabi siguro nung iba, Valentine's Day, sister. Mga kapatid, yan po ay pag-ibig ng Diyos sa atin pag tinignan nating mabuti. Ay, good morning din po sa inyo, Sister Linda Derada Balila. Nasa pa ba abroad si Sister Linda? For good na ba si Sister Linda doon? Ay, hindi pa. Ay, uuwi. Wow. Tignan mo naman, di ba? Grabe. Ay, si Sister Dame, excited Sabi niya, good morning, Jesus. Sabi niya, thank you, Lord. Umpisa na po kami ng Webes, ng face-to-face namin. Galing-galing naman, Sister Dame. Ay, Sister Dame, hindi porke may, meron na kayong prayer meeting, mawala na yung pangalan mo dito, hahanapin kita lagi. And good morning din sa iyo, Doc Mon. Good morning, Doc. Ay, Doc, we will not be there tomorrow. Heads up lang sa iyo, ha? Hindi kami makakarating doon. Okay. Thank you, Lord. Ngayon po, batiin na natin yung mga kapatiran natin na may birthday. Kakatuwa, birthday nila, tapos Valentine's Day. Imaginin mo, si Nanay Virgenes pala, birthday ng Valentine's Day. Happy birthday, Nanay Virgenes, ng ating Laia. Happy birthday also kay Sister Marilyn Trinidad, Brother Joshua Mosquera, Brother Don Tama. Ha? Tatay ni Eunice yun. Ay, happy birthday po sa inyo, Brother Don. And belated happy birthday kay Sister Laika del Rosario. Happy anniversary! Uy! Kaya pala manlilibre mamaya si Minister Elmer at saka si Tata. Sagot na daw niya yung lublob mamaya. Ilulublob mo lang naman Happy anniversary kay Minister Elmer and Sister Tata! Pang-ilang taon na, Mer? 20th anniversary! Wow! Ha? Naku, Mer, lagot ka. Kinulangan mo ng 1 taon. Happy anniversary and happy anniversary din kay Brother Gerald and Sister Jovelyn. Gerald ang pangalan ni
Brother Palomo? Huwag nyo kasing ilalagay Gerald dyan. Di natin kilala si Gerald. Ang kilala ko lang Gerald, si Anderson. Brother Palomo and Sister Jovelyn Nuas, happy anniversary. At kay Brother Bert and Sister Lucy Garong from Mindoro. Happy birthday po and happy anniversary sa inyong lahat. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary. Ay, alam mo maganda tong kanta ni Minister Ali. God loves me, yes I know. God loves me, yes I... O, di ba? I know. maganda yung awitin na yan ni Minister Ali. O, kantahin daw natin, sabi ni Arnold. Sagot ka, Benz, ha? God loves me, yes I know. God loves me, yes I know. God loves me, yes I know. I know. Ano yung sunod? God loves me, yes I know. God loves me, yes I know. I know. For God so loved the world that He gave His only Son. God loves me, yes I know, I know. Ayan. Sabi ni Sister Bebot, amen po. Ang tao po, imamak ka pa para may control sila sa iyo. Ipapamukha nila na dahil sa kanila kaya ka nagkaroon. Ang Diyos po, may hugot. Ang Diyos po, wala kang sumbat na maririnig, kundi pagmamahal lang niya. Sister Tess Mercado, thank you Lord, naunawaan ko na sa pagtuturo. Thank you Lord. Kay Sister, ang ating active ngayon na taga-comment, si Bell Rose. Thank you, Lord, for your love, Jesus. Kahit di tayo kamahal-mahal at isa tayong makasalanan, pinatawad pa rin at minahal pa rin. Thank you, Lord daw. Oo nga naman. Glory to God. Ayan, thank you, Lord. So, mga kapatid, let this day, this Valentine's Day, be a reminder ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Let it remind us na sobra po ang pag-ibig ng Diyos ay napakataas, napakalalim at napakalawak, mga kapatid. And I will end up with the repeat new song. Good morning to sa'yo, Brother Bong Castillo. Oo, Sister Delia Jokno. Good morning din po sa inyo. Okay. Sa lahat ng mga kapatiran natin, maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa amin. And I will end up with our repeat new song of the week na Ikaw o Aking Diyos by Sister Mariam de Guzman. At nandito po ang bagong artist ng Comfy. Sister, panoorin nyo mga kapatid kasi Valentine's special ni Sister Venus. Nag-change costume kaya siya. Oo, at change venue rin siya sa araw na ito. Kaya, narito po si Sister Venus Balanggit.
aking Diyos, ang aking kanlungan. Ikaw, o aking Diyos, ang tanging duyan na nagbibigay kapahingahan sa aking buhay. Ako'y di nag-isa, sa pagsubok ay laging may pag-asa. Hindi ka bumitaw, hawak mo aking kamay. Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Mula sa'yo, buhay na taglay. Aking Diyos, ako ay tinubos. Kalayaan ngayon ay taglay. Pupurihin ka, aawitan ka, sambahin, mahalin. Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Puso'y puno ng tuwa. Kanlungan, ikaw, o aking Diyos, ang tanging duyan na nagbibigay kapahingahan. Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Mula sa'yo, buhay na taglay. Aking Diyos, ako ay tinubos. Kalayaan ngayon ay taglay. Pupurihin ka, aawitan ka, sambahin, mahalin. Aking Diyos, mahal mo akong lubos. Puso'y puno ng tuwa. Second Timothy 2:2.